Hello po, Sir Aldrin. Good morning and to all the listeners and viewers po sa ating live. In behalf po ng aming Acting Provincial Fire Marshal, CFAR Senior Inspector Zardos V. Abela, nandito po yung mga magigiting na mga kababaihan ng BFP Biliran. As also, we are also celebrating Women's Month. Women's Month. Yun po. Thank you po for this opportunity. For the information of everybody, ito mga taga Biliran Provincial Office, Bureau of Fire and Protection. Okay. Since it is already month of March na mainit na, Yes, why sir. is the Fire Prevention Month observed in March? Kaya dili man January, February, or any month? Why is it that that's being observed by the month of March? By the proclamation number 115-A, the month of March is proclaimed or chosen as the Fire Prevention Month because itong period na to, nag-start yung pinakamainit na season of the year. Wherein ito din yung month na naitala na marami yung fire incidents na nangyari because nga sa mainit na panahon. Nag-start yung mainit na panahon. Okay. Since 6 na karon, March 6, ha? 6, Nag-start yes. ang fire prevention is on March 1. Yes po, Okay. What are the BFP activities for the Fire Prevention Month? Yes, Sir Aldrin. Thank you for that question. Marami po yung mga activities ng BFP as we observe po yung Fire Prevention Month. Dito po sa Biliran Province, nagkaroon po tayo ng simultaneous kick-off noong March 4. That was on Monday. Yeah. Actually, region-wide simultaneous kick-off activity po. Kasi yung March 1 po sa NHQ po nagkaroon ng kick-off. Dito po sa ating province at buong region, nag-kick-off po yung ating Fire Prevention Month. Okay. Wherein we invited po many participants from different local and national agencies and different private and public organizations. Nagkaroon po kami ng Zumba, motorcade, and short opening program din po. Then also during this month-long observance, magkakaroon po kami ng Community Relations Week. Isa po itong programa during the Fire Prevention Month. Iniimbitahan po namin lalo na yung mga students na pumunta sa mga stations for the open house wherein they will be experiencing what it is like to become a firefighter. Meron po tayong open house. That is from March 10 to 16. Next week. Next week na pala yun. Inibentahan po namin yung mga kabataan natin, mga students. Then also next week, magkakaroon kami ng Fire Square Roadshow po. That's scheduled on March 15. Lahat po ng stations dito sa buong probinsya, kasali po yung provincial office, magkakandak po ng Fire Square Roadshow kung saan mai-experience din po ng mga kabataan yung parang hands-on po na experience, firefighting experience, papahawakin po sila ng nozzle. How old is itong mga bata? Grade school po, grade 3 to grade 6 and Maganda. junior high school pwede din po. Kasi po, yung aim po natin dito, vulnerable po kasi yung ating mga kabataan to the risk of fires. Pero sila po yung mas madali nating maturuan. Compared po sa hindi ko lang po linalahat, general, mas madali po silang turuan kahit hindi po nila mag-grasp lahat ng skills at knowledge na ituturo sa kanila ng mga bumbero during that event. Pero magkaroon po sila ng parang consciousness, awareness na hala dapat palang hindi natin paglaruan ang apoy, ganon, at anong gagawin natin kung tayo ay mapunta sa isang sitwasyon na medyo madelikado, merong fire incident, ano yung gagawin ng mga bata. Ganun po. And this will be a fun-filled activity po. One day activity? Yes po, one whole day. On activity. 16? 15 po, 15, Friday. po. Lahat po ng istasyon meron po nito. Ang Provincial Office at Naval po ay magkakaroon po ng joint activity nito. Then also,
during Fire Prevention Month, magkakaroon po tayo ng maraming fire drills po, Sir Aldrin. Okay. Maraming fire drills sa mga establishments, mga eskwelahan, sa mga barangay po na mga high-risk areas or tinatawag po. Itong mga school buildings, ano? Yes po. Actually, marami na pong fire drills sa iba't ibang When is going to stasyon. be that yung fire drill? From kahit wala po siyang specific na schedule po, but we will be intensifying the fire drills this March. Although anytime naman po within the year, pwede kaming mag-conduct ng fire drill, mas marami lang po yung gagawin naming fire drills this March. Importante na siya, ma'am, kang ang nag-stampede, nagkakagulo. Yes. They know what to do. Tama ba yung yung stop, duck, and hold? Stop the canal po, yun po yung para sa ating earthquake drill. Yun. Okay. Yun po yung dapat po nating i-remember. Yung stop, duck, cover, and hold, that's for the earthquake. What about for fire? We have to go out immediately Okay. from the burning building. Yung sa earthquake po, kailangan po na hindi lumabas agad. We have to stop po na yung shaking. That's why we have to cover our head. Pero during fire drill po, what we have to do is to Go out evacuate. immediately, Go out immediately from the burning building. Anong gagawin na sakaling nandun ka sa loob ng bahay, nasusunog na yung bahay? Yes po. Yes. Yun Are you po. going to run doon sa loob ng CR? Ay, No. wag po. Okay. Maling-mali po talaga yun. Yun po yung ibang naging dahilan ng pagkamatay ng Suffocation. ibang mga mga naging biktima po ng sunog. Kasi hindi po yung sa sunog po, mas nauna pong namamatay, nagiging cause ng pagkamatay ng tao, yung suffocation po ng smoke. Hindi po yung masusunog agad yung yung pagkasunog ng katawan mo. That's the suffocation of smoke that will cause your death. So kung pupunta ka po sa CR, doon ka magtatago. Doon ka na rin mamamatay. Simba ko po. Pero mabuti sana kung yung CR nyo may tubig. Hindi May rin exit. po. May exit palabas Exit, po ng okay. bahay ninyo. Ah. Pero yung kailangan po talagang gawin, pag may sunog, evacuate the building safely. At kung maaari, we will prevent the fire, ha? Yes po, prevent the fire. Later on po, we will be sharing some Okay. fire safety tips. May mga sunog na ba din mga records within this year? Yes, sir. Okay. Okay. For this year po, may datay isa ka structural na, sir, from Kapayas, Kabugayan, Sitio Kapayas. Pero ang mas damo po nato karon, sir, nga sunog, recorded na sunog, is the grass fire po. So for this, from January po to this day, mayroon na po tayo 15 fire incident na grass fire po. Marami na recorded. Ang with regards to property, kang kinsa nga balay? Sa Kapayas. Ang sa Kapayas po, Kapayas, yes. tanawon sa nako, sir, ang akong record. Under sorry, sir, investigation. pero- Okay. Dili po pwede The investigation is still ongoing, sir, on with regards sa fire incident, sir. Opo. Kasi bago lang last January. Hirin na Val, may record na ba? May sunog within this year? Wala pa po. Wala negative tayo, sir, sa structural, but we have already 15 na grass fire. Okay, grass fire. Yes, opo. I remember, dire ako nag-call. It was the mayor, the former mayor. Diya sa Katmon, ning dagan nga itong bumbero, nakatsinilas, useless pagod ang bumbero, waray mo gamit eh. May mga fire trucks ba dito, yung mga ano natin dito? Yes, sir. Okay. Sa Hall Biliran, sir, mayroon tayong available 16 fire trucks. Kasama na yan lahat ng fire station sa 7 stations, sir. Yung Naval at pati Kaibiran, mayroon tayong 3 fire trucks.
The rest na mga municipalities, sir, 2. Kailan po ito, sir, na incident po na Nagmimisa pa po dito kat mo. this year lang po ito, sir? Hindi. Matagal na po. No, I remember that. Oh. Baka po off-duty lang po yung BFP personnel na But I think it's not good enough karon, no? Talaga, you're already prepared. Yes po, sir. We For are- how many minutes nagtatawag sa inyo? For how many minutes that you can respond? Within 7 minutes, sir, dapat po, within, as much as possible, within 7 minutes, depende sa layo ng re-respondihan, dapat nandoon na yung fire truck natin. Kaya yun, yung mga, yung mga nasunugan, dapat mag-call agad sa fire station kasi hindi naman yan nag-iikot yung ating mga, minsan, nag-iikot yung mga fire truck natin, pero kung, talagang nandoon yan sa fire station yung ating mga bombero. So dapat kung meron ng hindi na kayang agapan yung apoy, dapat magtawag talaga. Meron tayong dapat naka-save yung ating mga hotlines ng ating mga fire station. Ano ba mga top causes ng mga mga sunog? So last year po, meron tayong 8 na fire incident na involved po is open flame from unattended lighted firewood. So kapabayaan po ng tao mismo na yung mga pinapabayaan po yung sa kitchen nila, sa ilang mga abuhan, pinabayaan yung ang ilang pagluto, kaya nagkaroon tayo ng fire incidents. So kailangan po kung magluto tayo, atong Yung Shilane, ano? Ayan. ito po sa mga abuhan na ni siya, sir. Okay. Oo, naka-record tag 8. Okay, oo. Napapabayaan. Napabayaan Yes, po, oo. And itong posporo, ano pa ang mga flammables? Yes po. Yung top 2 naman po natin is overheated home appliances. Hindi po na to turn off yung mga appliances natin kahit hindi na nagagamit. At saka po, yung mga appliances na defective po, katulad ng mga electric fans, ay patuloy pa rin sinasaksak kahit hindi na Ina-unplug talaga pag hindi kailangan ginagamit, po ano ha? i-unplug. Opo. Any other else? At yung top 3 naman po natin is unattended lighted candle. Kaya kailangan po kung lumabas man tayo ng bahay, tsaka meron... Magsige nga nag-brownout, dako ang kuwan, ano ha? Kahit mo gamit ko ng kandila. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Dapat conscious kita. Conscious talaga tayo kung saan natin nilalagay yung kandila. Dapat hindi malapit sa madaling masunog, like yung kortina. Yung pinapatungan natin ng kandila is plastic. No? So, that is a very high kuana siya. Kadyot na siya matakda or masunog. So, dapat kung pwede, ibutang na to og baso ang kandila or butangan na to og kanang ibutang sa planggana nga naay tubig ang palibot. So that is one of the safety Measures. nga pwede natong mabuhat para lang malikya nato ang sunog. You would like to say something? Okay. Eto pa. Balik-balikin natin tong tanong na ito. How many fire trucks and ambulances in the province? Pila ba ang mga fire truck nato? Unsay municipality nga walay fire truck? Yes, sir. Okay. Oo. Dito po sa ating probinsya, dito sa mainland, we have 7 municipalities. All the municipalities in the main island. Bakit 7, 8 municipalities ito eh? Wala po pa kasi tayong established na fire station sa Maripipi. Maripipi. Opo. Okay. Pero meron po tayong naka-assign na BFP personnel doon. Okay. na- Mano-mano lang pagpapatay ng apoy, ha? Yun po yung ginagawa nila doon ng ating mga BFP. Kinakapacitate na lang po natin yung MDR, yung mga responders, na if ever meron pong mangyaring sunog, tulong-tulong po. Mahirap yun, ano? Opo. Pero kaya po, so far wala pa naman po tayong recorded na fire incident doon this past few What years. about the other municipalities? Meron po tayong 16 dito sa mainland, 3 po sabi po ni Ma'am kanina, 3 dito sa Naval, 3 din po sa Kaibiran. Yung ibang munisipyo po mayroong tag-2. Tapos meron po tayong EMS na established, may isang ambulance sa Naval at meron din pong isang ambulance sa Kaibiran. And in addition po sa aming assets, meron tayong rescue truck
dyan po naka-station sa Naval. Kasi po, baka magtanong yung ating mga listeners, unahan ko na lang po bakit may ambulance ang BFP. We are, hindi lang po kasi kami sa sunog, nagre-responde din po kasi kami sa mga emergency medical services. At yung rescue truck po, meron tayong Special Rescue Force Unit dito sa Naval, kaya meron po silang rescue truck na kumpleto po ng gamit na makakatulong po sa ating mga MDRRMOs during disaster response. At saka itong mga stations natin, may mga phone na ito. May mga phone. Phone? Yeah. Yes, opo. May matatawagan na ba? Yes, Of course, sir. Okay. Meron po tayong mga hotline numbers. Yeah, later ibibigay mo ha. Opo, ibibigay ko. Sino bang who operates the fire truck? BFP personnel po, Sir Aldrin, mga FTO. Meron po tayong designated fire truck operators. Na Kaya nga, yung membro mismo sa ano. Yes. Ito po yung talagang mga FTO na bawal umalis ng istasyon. Sila po yung talagang mabigat na responsibilidad. Okay. Kasi sila yung talagang unang pack doon pag may tawag. Okay. How is your working relationship with the local government? Yes, sir. Magpapasalamat kami with the help of the local government unit kasi malaki talagang tulong, sir. Kasi ang BFP, kami equipment-based kami, and then we are capacitated through equipment, through fire trucks. And we are very much lucky kasi thankful with the local government unit, especially kay Governor Roger Gerald Espina, because for last year, nabigyan tayo ng 3 fire truck, no? And also ambulance. Fire truck na inilagay natin sa Culaba, sa Naval, and kay Kawayan. So, nabigyan tayo ng 3 fire truck. And also ambulance with the help also ni Congressman Espina and also Governor and Mayor Espina. Nabigyan tayo ng ambulance na naka-station sa Naval. And also, pasalamat din kami sa uban yung mga stations walang ambulance? Mayroon, sir. Through, with the help of Honorable Rivita, mayroon din tayong ambulance na mayroon din siyang binigay sa lahat na ambulance. ng stations mayroon ambulance? Wala pa po. Wala pa, sir. Naval and Kaibiran, sir. Naval and Kaibiran? Yes po. Opo. Now, talking about this ambulance, paano kami makagamit ito? Kung mayroon kayong mga emergency call, sir, medical, you need a medical help, contact lang po yung nearest station. Kasi kung if ever, kung halimbawa po nasa Kawayan kayo, and then you need an assistance on medical, yung amin pong EMS from Naval, pwede pong makatakbo kung halimbawa hindi available yung RHU ng Kawayan. Pareha rin ang time element sa bombero. Yes, sir. Opo, sir. Opo. Responde Yes. agad. Kung nandun po kayo sa Kaibiran, pwede din po kayo tumawag sa Kaibiran Fire Station. If you need emergency help, pwede pong makaresponde yung ating ambulance. Yeah. Opo. Kumusta man ang mga taga-fire? How many fire personnels we have in the province? Yes, Sir Aldrin. Dito po sa ating probinsya, meron tayong 126 na BFP personnel. 15 po dito yung mga Special Rescue Force member at 11 nurses manning the ambulances. Well-trained po itong ating mga SRF and DMS and of course the BFP personnel. Yung kahit po na hindi talaga sakto yung number ng ating mga personnel bawat istasyon, but How many? 126? 126 po. Sa province po, meron lang tayong siyam na personnel at yung iba po naka-station. Siyempre, strategically designated po yung ating mga personnel per station. Medyo marami lang po yung ating personnel dito sa Naval Fire Station. Meron po tayong 27 personnel assigned there kasi marami silang fire trucks at meron pa silang ambulance at rescue truck. Then doon din po sa Kaibiran, medyo marami po doon, 20 plus personnel din po. Dito po sa ating ibang mga munisipyo, nagre-range lang po ng 13 to 15 personnel per station. But we are doing our best po na maging operationally ready pa rin po 24/7
man po yung lahat ng ating fire trucks, meron pong nakadesignate siya. We are very much fortunate that the province of Biliran din masyado nakaka-experience ng mga ganong sunugan, ma. Yes po. Yes, sir. Aside sa sunog, may mga, sinasabi mo ko kanina, you do not only focus doon sa sunog, na-focus kayo din sa mga rescue. Yes po, sir. And very much talagang trabaho ng bumbero na pinaka-importante po ay yung prevention ng fire. Doon po kami pinapaigting through fire safety inspection sa lahat ng mga I know that you are very busy and Yes yung notion po. ng tao, itong mga taga-fire, may trabaho lang kung may sunog. I think we have been correcting that notion to the public. Pero maganda rin po yan na nakikita nilang hindi kami parating nagre-responde kasi ibig sabihin, hindi parating may sunog dito sa ating probinsya. Pero effective po yung ating fire prevention measures. But again, yung mga bumbero po, parati po yung everyday nagkakandak ng inspections. Kasi yung lahat po ng mga permits, business permits, occupancy permits, electrical permits na kinukuha ng ating mga ng community, dumadaan po yan sa BFP. Nagkakandak po ng inspection kung safe po as to fire. Prerequisite po kasi yung aming certificates para kayo mabigyan ng mga permits and licenses galing po sa ating munisipyo. Yeah, we have so very much to talk, damang patata pag-istoryan. Pero look at the time, it's 30 minutes. You can give the mga numbers, hotline numbers, okay? Okay po. Alright, mga kaigalan, kuha ka mong papel, ballpen, kung ano man nga mababatian ninyo, kindly put it on record. Okay, sige. Ang fire, what is this? Hotline, ha? Yes po, Sir Okay. Aldrin, sa lahat po ng nakikinig at nanunood. This is very much important po. Lahat naman po tayo may cellphone. Pakisave po ang mga hotline numbers ng BFP Biliran. Sa provincial office po, pwede po kayong tumawag kahit saang lugar po kayo. Tumawag kayo sa aming office, sa provincial office, kasi para matawagan namin yung concern station kung saan merong sunog. So sa amin po, sa BFP Provincial Office, meron po kaming Globe at Smart. Sa Globe, 0917 163-6020. Sa Smart, 0969-189-2453. Yun po. Pwede ma-review po natin sa Facebook Live kung hindi po natin nakuha lahat. Sa Naval Fire Station, Naval po, 0927-350-9667. At sa Smart, 0948-024-3466. Sa mga taga-Almeria po, pakisave ang hotline number ng stasyon, 0917-129-3672. For Biliran Fire Station, 0917-269-0942. Kabukgayan Fire Station, 0917-188-6613. Kaibiran Fire Station, 0917-115-0372. For Colaba Fire Station, 0967-431-6164. At panghuli po sa Kawayan Fire Station, 0953-3949-486. Okay. So, please po save bago po tayo mag-Facebook Live. Please po tawag agad sa bumbero. Ito, isa na lang tanong, ha? What should the community do to help in the fire prevention campaign? Yun po, Sir Aldrin. Isa na po iyon, yung pag-save ng hotline numbers na binigay ko kanina. Isa po iyong malaking tulong ng ating community, ng publiko. Kasi kung hindi, ito po, yung mga hotline numbers na binigay ko kanina, hindi lang yun po pang sunog. They can also call us kung meron silang nakikitang
a risk na baka masunog ito. We have to inform the BFP para ma-prevent po na magkasunog. Although we have mga community fire auxiliary groups sa ating mga barangay under po sa Oplan Ligtas na Pamayanan ng program ng BFP, kung saan sila po isang responsibility po nila ang tumawag sa amin, i-inform ang BFP na merong risk, like merong parating naglalaro ng nagsisindi sorry po, naglalaro ng Bisaya. Posporo. Yes. Kahit na sinabihan na nila yung neighbor nila, ganon, if they can correct their neighbors, kasi baka awayin din sila, they can call us. This is a very good example. Itong nagtitinda ng gasolina ng patingi-tingi. Yes, yun po. Isa din po yun. They can inform the BFP. Especially kung may nagtitinda ng gasolina. Bote-bote, tapos may nagba-barbecue. Ayan. Ayun. Talagang napaka yan, delikado. Opo, as to that issue po, yung mga bote-bote, yung BFP po, yung responsibility po namin dyan is to abate the fire hazard. So, dapat pupuntahan po namin na, ma'am, sir, bawal po kayo na isama na ninyo sa activity ninyo yan. Yes po, sir. Actually, kasali po siya sa mga fire safety inspections kasi lahat po ng business establishments, kahit mga maliliit lang, pinupuntahan po yan ng BFP. Pero pag pupunta po doon ng BFP, wala namang nakatindang, wala namang naka-display. The cat will play with the mouse away. Wala pong naka-display na mga gasolina. So, they will be issued a fire safety inspection certificate. Here comes the time na merong magre-report na, sir, meron pong doon, nagbebenta. We are worried, baka maging cause ito ng fire. Siyempre, pupuntahan ulit yon ni BFP. Pagdating doon ni BFP, wala na doon yung bote-bote. Pananglitan, pagpunta ng BFP, nandun ang bote. Yes, sir. We have Ano bang gagawin ninyo? Sasabihan po talaga sila na wag po. Pwede po silang mag-imbak for their own consumption lang po. Pero for retailing purposes, hindi po pwede. But I'll tell you frankly, ang dami niyan. Yes po, sir. But we have to coordinate with that sa Department of Energy. Sila po talaga yung main department na mag-ano po ng mga bote-bote. On the distribution of gasoline. Okay. Of energy. So, Joanne, okay na ba na kami? Joanne? Okay na kami? Itong ito, last na lang itong, we were celebrating the Women's Month. Ano bang gagawin ninyo kayo mga taga-fire, mga babae sa fire? Opo, Sir Aldrin, kasama po yan. March 21, meron po kaming Zumba. Okay. That is a joint celebration of the Women's Month and Fire Prevention Month. Dito po sa Naval, we are planning to conduct it at Naval People's Park, and we will be inviting mga Naval Zumba groups here po in Naval, mga kababaihan po from different walks of life. You are all free to join us, invited to join us on March 21 po. Meron po tayong pa-Zumba at magkakaroon po tayo ng activity doon po. Lahat din po ng mga istasyon dito sa probinsya, they will be conducting that Zumba in celebration of National Women's Month and Fire Prevention Month. Tak na, 35 minutos ang nakalabay sa alas 11. Pakiano na lang, closing na lang ta kang Senior Fire Officer Joy Cordeta, ang Chief Planning Section. Yes, sir. So, daghan kayong salamat, sir, sa pag-invite na mo. And also, pasalamat mi sa local government unit, sa tanan nga mga local chief executive, kay governor, sa walay undang nga pagtabang o pagsuporta sa mga programa sa Bureau of Fire Protection. Daghan kayong salamat. And we have also Fire Officer 3, Jollibee Aribatu, Chief Intelligence Investigation Section. Yes, Sir Aldrin. Thank you so much po sa opportunity na binigay ninyo. Friendly reminder lang po sa ating mga sa community, yung fire safety po ay magsa-start po sa atong kaugalingon. Kung cautious po ta sa atong kaugalingon, then malikayan po nato ang disgrasya sa sunog. Wala. Salamat. Thank you. And we have here Fire Officer Cyril Rosales, the Public Information Officer. Yes po, mga listeners, viewers, all the public.
sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yun po ang tagline ng BFP. So we have to coordinate, work together para po zero fire incident tayo. Maraming salamat po. Yeah, thank you very much. Since it's March 6, marami pang araw ang lalakbayin. Kinanglan good kita mag-ikmat sa sunog. Dagantang mga listeners diri sa Facebook, pero I cannot mention them all. Thank you very much. Dagan kamo na lang. Okay, din nila lang nato temporary tatapos ang atong programa karong adlaw March 6. Nag-celebrate kita sa Fire Prevention Month. Sa ngalan sa Public Information Officer o sa ngalan ni Governor Gerard Spina kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay. Love you. Bye-bye. Yan. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang